So, hi mga loves, maperang hapon sa inyong lahat. Itapik natin mga loves ko yung kulam, barang, tigal po. Kasi yan, napapanahon ngayon. Marami kasing nag-e-experiment. Alam niyo, nag-e-experiment sila kung paano sila makapanakit ng tao. 'Di ba? Nagsi-search sila sa Google, tapos may AI na tayo. Siyempre, walang alam, hindi natin alam mga loves ko kung ano ang ating magiging panangga. Tandaan niyo mga love ko, ang unang panangga sa mga ganyan is yung faith natin sa amang lumikha. Okay? So, yan yung una dapat na meron tayo. Kung hindi man natin makuhang magsimba mga loves ko, magdasal naman kayo kahit nasa loob lang kayo ng mga bahay ninyo, di ba? So, yung literal na dasal natin loves, like yung Our Father, Hail Mary. So, yung mga ganyan loves, gawin natin yan, ha? So, at umpisahan natin, number 1, paano mo ba malalaman kung ikaw ay may palipad hangin, kung ikaw ay may kulam, kung ikaw ay nakabote, kung ikaw ay nakamanika? Tandaan niyo mga loves ko, maraming klase ng kagamitan pagdating sa pangkukulam. So, ang tao, o ang simpleng tao na walang kaalaman sa ganito, yan mga loves ko, possible yan pasukin. Ha? Tandaan natin mga love ko na ang kulam, pwede yan anyway. Anyway. So, ang isang gamit na po pwedeng gamitin pag nakulam kayo o kinukulam kayo ay apoy. So, apoy loves ko. Once na apoy ang ginamit sa inyo, ang magiging pakiramdam nyo yun lagi is laging mainit. Mainit ulo, laging nagpapawis, nag-high blood. So, ganyan mga loves ko ang way pag apoy ang ginamit sa pangkukulam. And then, siguro itatanong nyo, bakit mo apoy yung gagamitin nila? So, syempre mga loves ko, ang kandila kasi ang isa sa pinaka madali na gamitin, lalo na pag galit na galit ka. So, sa kandila kasi, pwede ka lang mag-wish na masaktan yung isang tao. So, after nun, possible mag-manifest yun. Kaya, tandaan nyo mga loves ko, magkakaiba yan, ha? Ngayon, meron din kulam mga loves ko, na ang ginagamit naman ay tubig. Okay? Pag tubig naman yung gamit sa kulam, possible ka loves ko, nag-e-expand ka, yung lumulubo ka, nagmamanas, ganyan. Parang feeling mo lagi kang busog, bloated, ganyan. So, yan mga loves ko, gamit ang tubig. Siguro kung sasabihin nyo, mamo, paano yung way ng paggamit ng tubig? Depende yan naman. Meron kasing ginagamitan ng tubig, like nilalagay yung name, birthday, and then, name, birthday, o kaya picture, tas yung nais nila. So, ang gagawin dyan mga loves ko, pwede yan, lalagyan nila ng tubig, tas tatalian nila yan. So, pag tinalian nila yan, loves, yung iba nilalagay yan sa imbornal. Yung iba naman mga loves ko, nilalagay yan malapit sa dagat. Yung iba naman yan mga loves, nilalagay yan malapit sa, o sinasabit sila sa puno. Kaya iba't iba yung nararamdaman. Pero mostly dyan, nagmamanas siya. Yun. And then, yung iba naman mga loves ko, gumagamit ng hangin. Ito yung tinatawag na palipad hangin. Ito yung wala kang kahirap-hirap. So, mag-chant ka lang like, kunyari, sana madapa siya, ganyan, tapos iisipin mo lang yung birthday niya, ganyan. So, yung iba ganyan yung ginagamit. But then, ang masakit kasi, pag palipad hangin may loves ko, pwede kang mag-wish kahit ano. Pwede mo siyang i-manifest kahit ano. Kamatayan, pagbagsak. Kaya medyo, ang tawag dito, yung nakakatakot din, pag kunyari nagpalipad hangin. And then, ang problema kasi, kung napalipad hangin ka na o may karga ka na, hindi din kasi to agad-agad maaalis. Kahit gumamit ka may loves ko ng mga pangontra, never tong maaalis. Kailangan loves ko, mag-under ka ng cleansing and shielding hanggat maaga. Ganun love ang possible na po pwedeng pang-alis dyan. Pagkatapos yan may loves ko, meron din kasing ginagamitan love ko ng hangin, like ikukulong ka sa bote, tapos hihipan nila yung bote, isasara. So ang magiging epekto naman nun sa tao na ginamitan nito, alam niyo yung parang magaan yung ulo. Parang walang laman yung ulo. So, ganun may loves ko yan. Pag hangin naman ang ginamit. And then, tandaan nyo may love ko, may isa pa o maraming bagay ang pwedeng gamitin. Katulad ng manika. So, pag manika ang ginamit, sa pangkukulang may loves, sakit ang hatid nito sa inyo. So, possible yan, magkakaroon kayo ng sakit na hindi makikita ng doktor. Okay? Kasi nakatago yun eh. I mean,
ibig ko sabihin, hanggang sa lagutan kayo ng hininga, unknown. Unknown pa rin ang magiging findings pagdating sa medical. So, syempre, yan yung kulam. Okay? Ngayon, ang pagkakaiba niya kasi mga loves ko sa barang, ang barang kasi ay gumagamit ng insekto. So, pagdating sa barang, possible ka gumamit ng insekto. So, lahat ng klaseng insekto mula sa uod, sa ipis, or po pwede yan loves ko sa mga bubuyog, ganyan. So, yan yung ibang way, o yan yung way love ng pambabarang. Ang madalas naman gumagawa nitong pambabarang na to mga loves ko, ito din ay yung mga may kaalaman din sa ganitong sitwasyon. Kaya lang, ang pinaka-worst kasi niyan, pag yung kunyari, lalabasan ka ng uod sa tenga, lalabasan ka ng uod sa bibig, magkakaroon ka ng sugat na malaki, lalabas yung uod doon, ganyan, maraming ipis, may mga bubuyo, ganyan loves ko. Yan kasi ang ginagamit nila sa pambabarang. So next natin mga loves ko, ito ay way din ng pangkukulam, yung tinatawag nila na tigal po. Meron pang mas mataas na antas doon, pero ang tigal po kasi is once na ginawan kanila, patay kung patay na to. Patay kung patay na to. Gumagamit na dito ng mga gamit o kaya mga laman loob ng tao o kaya ng hayop. So siguro mga loves ko, marami sa atin yung iba na nakaka-experience. Yun pong sa gayuma, hypnotize, iba naman din po yun, iba din po yung sa gayuma. Sa gayuma naman po kasi, ginagamitan po ito ng, minsan ginagamitan to ng litrato, minsan ginagamitan to ng damit o kaya mga pinaghubaran ng mga tao na gusto nating akitin, buhok, ganyan. Or, kung hindi kayang gawin yon, ang gagawin nila dyan, mga loves ko, pinakamatinding gayuma loves kasi is dugo. So, kunyari ako, meron ako nagugustuhan ng isang tao, ang gagawin, dahil siguro marunong ako, love, ang gagawin ko doon, magpiprik ako ng, kunyari magpapadugo ako, and then, ilalagay ko yun sa pangalan at birthday ng tao na gusto kong gayumahin. So, after nun, may orasyon yun na gagawin. Ang problema naman, mga loves ko, sa totoo lang, maraming lumalabas na mangkukulam ngayon. Maraming lumalabas na may kaalaman ngayon. But then, hindi nila alam yung karma na po pwede nilang harapin. So, siguro kasi, dahil nga nasa Google na siya, so, gawa lang sila ng gawa. Pero hindi nila alam, my loves ko, may tamang pamamaraan o may tamang paggawa ng mga ganyan. Okay? So, hindi ko na siguro sasabihin sa inyo kung ano to. Okay? So, ang pangkukulam, ang pambabarang, ang pangtigal po, at ang kahit anong masama na balak mo sa kapwa mo, mga loves ko, may karma yan. Kahit hindi yan pumasok sa words na mga binanggit ko na yan, may karma yan. Okay? Ang karma naman kasi, ano na yan tawag dito, lahat tayo may kakaharapin ng karma. Kaya dapat gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo para bumalik ang mabuting karma sa'yo. So, ganun sa akin kasi, sa law ng witchcraft, mas naniniwala kami sa karma. So, next, siguro ang itatanong niyo dyan, Mamo, paano ba ito magamot? Paano po ba mawala ang mga ganito? Paano po ba mawala ang palipad hangin? Paano po ba mawala ang kulam? Paano po ba mawala ang pambabarang? Paano po ba kami hindi mapasukan yan? Actually, mga loves ko, sa totoo lang, ang pagdanas natin ng palipad hangin, kulam, barang, o ano paman, ay nangyayari na yan kahit ang edad natin, mga loves ko, ay nasa bata pa tayo. So, tandaan nyo, mga loves ko, ang any intention o pag-iisip na pangit natin sa kapwa natin ay pasok na yon sa palipad hangin. Okay? Pasok na yon sa palipad hangin. Kaya tandaan nyo, mga loves ko, siguro dun sa mga followers ko, ang i-advise ko sa inyo, wag na wag kayong magsasalita ng kahit anong pangit sa mga anak ninyo. Okay? Kasi dun pa lang, yung pa lang, umpisa na yun. So, paano yun matatanggal? Kung naaalala nyo, nagturo ako sa inyo yung bawang, yung ididip siya sa maligamgam na tubig. Isang way ko yon na pangtanggal ng sumpa, palipad hangin, kulam na nakatiim na sa loob ng katawan. Kasi once na uminom ka nun, pwede kang dumighay, pwede kang mag-poops. So, pwedeng matanggal kung ano man na pangit yung nakalagay sa ating katawan. Okay? So, pagdating naman sa pagbabarang, tandaan nyo, mga love ko, ha,
Ito na lang, para hindi kayo pasukan ng kulam, o kung alam nyo na parang may kulam na sa inyo, o may palipad hangin na kayo, o may evil eye, o kaya may sumpa, o kung ano man, yun yung unang gawin nyo. Mag-dip kayo ng bawang, sa ganyang konting tubig lang, tas inom kayo nun 2 beses sa isang buwan. So, kung feeling nyo wala na siya, tsaka kayo may love ko, mag-avail, o tsaka kayo bumili ng mga bracelet na po pwedeng makatulong sa inyo na panangga. So kung mapapansin nyo rin kasi sa wall ko, alam nyo, nagbibenta ako, di ba? Cleansing ng name, ng birthday. Kaya ako yun ginagawa palagi, araw-araw. Kasi loves para ma-cleanse yung name at birthday nyo. And then, para pag bumili kayo sa amin ng bracelet, tumalab to. Okay? So ganyan yan. Tapos, kung sakali na sasabihin nyo sa akin, Mamu, hindi namin kayang kainin o inumin yung bawang at yung bawang tea na sinasabi mo, pwede po kayong magsabit ng sili at bawang. So, palibutan nyo yung bahay nyo, katulad ng pagpapalibot namin sa bahay namin. So, pwede kayong gumawa ng ganito. Ayan. So, ganyan siya. Pwede din asin. O, maglagay kayo ng asin sa harapan nyo. Di ba tinuruan ko kayo yung isa, yung sa parang pouch na gano'n, yung isasabit sa labas ng bahay, pwede nyo gawin yon. Pwede din kayo, mga loves, kung magpalibot ng halaman, bougainvillea loves ang isa, sa po pwedeng maging shield nyo pagdating sa mga palipad hangin. So, pwede kayo maglagay ng bougainvillea loves sa labas ng bahay ninyo. And then, sabi ko nga sa inyo, ang number 1 talaga is prayer. Pero kung nakalagay na love sa loob ng katawan nyo ang mga bagay na binanggit ko, yung mga ganyan, so kailangan nyo na yan gawan ng solusyon. Kasi pag nagtagal pa yan mga loves ko, ito na yung pangit dyan. Once, kunyari, 10 years ago kasi numpa. And then, naka 5 years ka ngayon. So, sabihin natin 15 years ago kasi numpa. Nagmamanifest yan mga loves ko. Nagmamanifest yan. So, hindi yan, kunyari ngayon kita sinumpa, ngayon yan tatalab, hindi din. Depende yan sa manggagawa. So, possible yan mga loves ko, yan ay mangyari, matagal na panahon. Pagkatapos, ang nagiging problema kasi dyan love ko, once na nangyari kasi yung palipad hangin na yan, kulam or whatsoever na yan, ang unang tinatamaan niya sa totoo lang kalusugan. Kalusugan natin, nandiyan na yung mga sleepless night, gising ka ng alas 12 hanggang alas 4 ng madaling araw, balisa ka, di ka makatulog, mainit ang pakiramdam kahit naka-aircon ka. Siyempre, ibang usapan na loves ko dyan yung nagme-menopause ka, baka kasi may sumagot ng ganon. So, wala ka sa sarili mo. So, ibig sabihin yan, loves, nagmamanifest na yan sa'yo. Okay? Pagkatapos yan, laging may away sa bahay, lagi kayo nag-aaway mag-asawa mo, nag-aaway kayo ng pamilya mo, bumabagsak ang negosyo mo, nagigipit ka, dyan loves ko, nagmamanifest na yung mga ganyan. Tapos, tutubuan kayo ng mga sakit-sakit na mahirap hanapin. Mahirap hanapin. Tapos, lagi nyo loves tatandaan, dito ko muna siya iharap Lagi nyo loves tatandaan, lagi nyo pagpapantayin ang daliri nyo. So, dapat lagi siyang pantay. Nakikita niyo yan, di ba? Pantay lagi yan. Pantay yan. Dapat lagi, loves, pantay ang hinliliit ninyo. So, kung makikita niyo hindi pantay ang hinliliit ninyo, ang gawin niyo, love, kumuha kayo ng asin. Tapos, tawag dito, i-rub niyo siya sa kamay niyo. Rub niyo. So, murahin niyo. Ako kasi ganun. So, pag hinugasan mo yung kamay mo, magmura ka na. Para, alam mo yun, masama man magpabalik, pero dapat sa kanila yon, di ba? Rosary, ang rosary po, tandaan nyo, dapat kinikleanse nyo din po yan, ha? Way of cleansing ng rosary po kasi ay through incense. So, dapat ginaganyan nyo din yan. And then, mga loves ko, kung ang babagsak naman sa katawan nyo ay barang, so ito, love, ang isa sa pinakamahirap na gamutin. Lalo na, love ko, kung ang barang sa inyo ay nakapagpabutas na ng skin ng katawan ninyo. Like, kunwari, yung meron akong ikukwento, isang kakilala ko siya, na barang yon. Yung ganito niya, loves, yung binutas ng uod. So, makikita mo yung ipi niya dito. Tapos, mga loves ko, nung time kasi na yun, bata pa ako, so, tinitignan ko lang kung paano. So, may nanggamot sa kanya, binalik. Kumbaga, kung ano man yung ginawa, binalik. So, hindi ko na sure kung ano yung nangyari, pero gumaling yon. Naghilom siya. So, yan yung isang klase ng barang. Ito ay ang isa sa pinakamataas na antas
So kung tatanungin niyo ako, mamo, aside ba sa pangkukulam, kaya mo rin mang ganun. Actually loves, magiging hypocrite kasi ko pag inamin ko lang sa inyo na nasa side ako ng good. Syempre loves, pag sinabi mong word na witchcraft, may dark and light side yan. So syempre, both yan pinag-aaralan o both yan meron ako. Kaya nga lang mas ako sa good side. Kasi wala naman akong mapapala pag sasaktan mo yung tao, di ba? Buti sana ako magiging milyonaryo ako pag sinaktan ko yung isang tao. So wala akong mapapala. Hindi ako gumagawa nun kahit na may kaalaman ako.